tayo po ay tumayo at basahin po natin one specific chapter in the Bible na alam ko ay familiar kayo. But we would, by the grace of God and the power of the Holy Spirit, make it relatable sa atin, po, lalo na sa iglesia na nandito sa Imus. Would you please turn your Bibles to the book of Matthew in chapter 16. Okay, and I will begin reading from verse 13. Okay, I will read from verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." And he saith unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. From that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. So papagatan ko po yung sermon na ito na 3 divine revelations from the conversation between Christ and His church. At least dito po sa Matthew 16. Ang Panginoong Hesukristo, ito po yung time na malapit na po ang kanyang kamatayan. Okay? And he had been busy doing miracles, performing miracles. Pinapakilala niya ang kanyang sarili sa mga tao. At talagang nabulabog po ang Galilee that time. Kasi every now and then talagang it was an explosion of miracles and many things, and preachings, and ang daming ginawa ng Panginoon in the span of 3 years before at least his ascension, death and ascension. Ngayon, sa kabila po ng maraming mga ginawa ng Panginoong Hesukristo, ay ang nakalulungkot ay isa po diyan sa pinakamalulungkot na pangyayari ay yung tukoy na po kung sino dito yung magkakanulo sa kanya. Kung maaga niya nang sinabi na isa sa mga alagad ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. But besides that, ay ito pong si Pedro ay kausap niya. Tandaan niyo po, si Pedro po ay isa po siya sa inner circle ng ating Panginoon. Kung naaalala niyo po, si Pedro, si James, and John. But this conversation is not just between Jesus Christ, and Apostle Peter. Church po ang kausap niya dito. Okay? Si Pedro acting as the, let's say, illegitimate leader pa. Okay? Kasi siya po ang laging tumatayo na representative ng small church na yan. Okay? So, uulitin ko, church na po sapagkat although this was the first time the word church was mentioned in the Bible, but prior to this mentioning of this word that I will build my church, the church was already founded. At it's founded none other by the Lord Jesus Christ. So I would again mention, I must mention, although you know it already, that
John the Baptist ay hindi po siya founder ng Baptist Church, hindi po siya founder ng church, no po? Okay, kasi merong marami kasing mga nagkakamali diyan, pocket Baptist po tayo. Tayo po, ang founder natin ay si John the Baptist. That is wrong, no po? Ang founder ng church ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Okay? All right, so existent na po ang church nung binanggit ng Panginoon ang word na church dito. We'll go to that later on, okay? More to that later on. Now, what are the three divine revelations na makikita natin sa conversation na ito na I know, makaka-relate po tayo ang church dito sa Imus. At kung mapapanood to hindi ko pa po ito na ipipreach sa kapamaraan ng maraming beses na po ako nag-preach from this chapter, pero hindi ko pa po ito na preach sa Jeddah. So ibig sabihin, this is a fresh preaching, no po? So hindi po siya binuksan lang na dilata, talagang by the grace of God ay kailangan na first time nga po na ipipreach ko rin to sa ganitong kaparaanan, no po? Okay, ano po yung tatlong bagay na ito na nais ko pong pakinggan yung mabuti? Because if you will do, I know it will be a blessing to your church, to the Lord's church here in Imus. It will make your pastor's heart glad. And it will bless the name of the Lord Jesus Christ. That's the ultimate purpose, His glory. So I would like you to really listen carefully, attentively. So what are these three divine revelations that we can learn from this conversation? Number one, the conversation about Jesus being the Christ. Okay, that's one revelation. Kasi sabi diyan ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, sabi niya, "Blessed art thou, Peter." Sabi niya, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven." Number two, ay after this revelation, ang sumunod na conversation po dyan ay sabi niyang Panginoon kay Pedro, "And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church." So that's the second one, the church. And number three, last but not the least, if we go down to the next verses, sabi dito ng ating Panginoon, sa verse 21, "From that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day." The number three revelation here is the cross. So, ano kaya yung pagkasunod-sunod ng mensahe na ito na pwede nating mapakinabangan in our time, in the Lord's church here sa lugar natin, sa panahon natin? Ano po? So, number one, Christ. Christ means anointed one. Messiah. But this is not simple Christ. Ano po? Dito po ang revelation ng Ama kay Pedro ay si Kristo po ay Christ, the Son of the living God. Napaka-importante po yung revelation na yun. Kasi if you go to the verses before this verse, ay ang tao, iba ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Tinanong yan ang Panginoon mismo kay Pedro sa kanyang mga alagad. No po? Sabi niya, "Sino ba? Ako ayon sa mga tao." Ang mga Hudyo kasi noon, ang mga tao noon talaga ay naghihintay sila na si Elijah, si John the Baptist. Etong pagkakilala sa Panginoon patay na si John the Baptist this time no po. Kaya maaaring bumabalik sa pagkabuhay uli si John, no? Kaya ang pagkakilala sa kanya si John din. O siya ay propeta, isang powerful prophet. Pero sabi ng Panginoon, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino ako sa inyo?" Ang sagot ni Pedro ay, "You are the Christ, the Son of the living God."
Po, hindi lamang anointed one, hindi lamang Messiah, but the Son of the living God. Pag nakasunod po yung Son of the living God, ibig sabihin yun, pagkilala, pagre-reveal sa Kanya na ito talagang si Kristo, ang Panginoon natin, ay Diyos. Na po? Pag sinabing mong Son of the living God, talagang divinity po ang pinag-uusapan dito ng ating Panginoong ng Biblia. Ano po ang ibig sabihin nito? Kaya ito po, no? Kilalang-kilala na nila Pedro at ng simbahan na si Kristo ay hindi lamang anointed one, hindi lamang siya Messiah, but Son of the living God. Ito po ang role natin. No po? I would like you to understand na tayo po ay mga mapapalad na tao sapagkat ang Panginoon mismo by His sovereign will and His grace sa ating buhay ay tayo po na mga totoong nasa iglesia ang tunay na nakakakilala lamang sa Panginoon. Amen. No po? At yan po ang dapat nating pagtuunan lagi ng we must press to that. No po? Ito po ang duty namin mga pastor na sa tamang simbahan ituro ang tamang Kristo. At kayo po, dapat natututunan nyo. When you come to church, more than anything, wala pong masama sa ginagawa natin dito. I don't find anything wrong with what we do here. Kahit first time ko po dito, kasi we do the same thing. No po? Kung ano po yung atmosphere dito, yan din po ang atmosphere doon sa Jeddah. Walang pinagkaiba. No po? Ganon at ganon din. Uniquely na ganito talaga ang ating custombre ang dito doon sa Jeddah mayroon din kainan dito hindi din nawawala sa Jeddah ang daming kitang-kita o sino matakaw dito kita din malakas kumain ibig ko sabihin no po okay but more than these things. When you come to church, come with attitude na sa araw na ito, lalo ko dapat makilala ang Panginoon sa pangangaral ng pastor. Amen. Ang dami pong mga nandyan sa labas. Biblia din ang hawak. Kristo din ang pinangangaral. Pero maring Kristo. No? Kaya, tingnan niyo po si Apostol Pablo. Ano po ang kanyang layunin sa buhay? Di ba sabi niya sa Philippians 3:8-11, ay kailangan niyang makilala ng gusto ang ating Panginoong Hesukristo. No po? Kaya ang paglago po natin talaga ay sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa konteksto ng ating binasa, ay meron siyang sinasabi na doctrine of the Pharisees and Sadducees. These are false doctrines. No, paano ka lalago? Paano mo makikilala ang Panginoon? Sa mga tamang doktrina na tinuturo ng pastor nyo at ng iglesyang ito. Sapagkat sa bawat doktrina, hindi pwedeng hindi lalabas doon ang Panginoon. Sa doctrine of Lord's Supper, nandyan ang Panginoon. Sa doctrine of baptism, nandyan ang Panginoon. Sa doctrine of rapture, Panginoon yan. Sa doctrine of the church, Panginoon yan. Sa lahat ng aral ng Biblia, hindi pwedeng wala ang Panginoon. Kaya sit down and come with one purpose and attitude of the heart. Know the Lord Jesus Christ. Kasi pag kilalang-kilala mo ang Panginoon, hindi na mahirap sa iyo na ikaw ay sumunod sa Kanya at gawin ang lahat ng mga bagay na pinapagawa niya sa inyo. Kaya ang sumunod na doon na pag-uusap nila, mabilis lang po ito, no? Church na. No? Tingnan niyo po, pero bago tayo pumunta doon sa pagiging church, sabi dito ay mapalad ka because it was not revealed to you by flesh and blood. So, ibig sabihin, itong mga alagad na ito, they are truly born again people of God. Alam niyo po, ito po ay mababasa niyo din sa John chapter 3. Born not of men, not of flesh, but of what? Of the Father. No po? Kaya importante po na ang isang tunay na mananampalataya, kilala niya sa Kristo bilang totoong tagapagligtas niya. No? Na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Napaka-crucial po yan. Ano po?
kailangan ikaw ay tunay na may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? If Jesus Christ is the Son of the living God, born without human father, conceived of the Holy Ghost, that's why He is divine, then we must be born of God also, born from above. No po? And how to be born again? Kailangan manampalataya ka, no? Kailangan ikaw ay makatanggap ng pananampalataya sa Diyos na si Kristo lamang ang nagliligtas. Kasi hindi sa lahat ng tao nire-reveal yan. It's the work of the Holy Spirit. Amen. Kaya mapalad po tayo na tayo po ay kilala natin ang totoong Kristo na nagliligtas. At siya lamang ang pinananampalatayanan natin, wala nang iba. And because of that, we are born again. Amen? Amen. Number 2, pag born again ka na, dapat nasa church ka. Right. Ang dami pong born again, wala sa church. At kapatid natin sila sa Panginoon. Kaya lang, what a great privilege you have na kayo po ay born again, tapos nasa totoong simbahan pa. I will tell you a story. Ano po? Ako po, nung nasave po ako sa Baptist ministry kagad. Okay. At thankfully, ay hindi ko po na-experience yung maging member ng ibang simbahan na hindi Baptist. No po. Naging member ako ng mga Baptist pero hindi totoong Baptists. Pero at least Baptists. Okay? So one time, ako po ay nanggaling, dalawa kasing pinag-aaralan kong Bible College, no po. Sa Bethany sa umaga, sa gabi ay every Tuesday and Thursday, diyan po sa Landmark Bible College ni Pastor Imperial. No po. Doon po ako nag-aaral sa gabi. So pagkagaling ko ng, wait a minute. Galing po ako ng prayer meeting. Member na po ako noon ng Calvary. Tapos uuwi ako sa UP. Ang daan ko, ay kasi ang bahay namin nasa UP campus, ang daan ko Tandang Sora. Okay. Kaya salamat ako, Baptist ako kahit hindi pa totoong Baptist noon. No? Okay. Pero ngayon, doble-doble ang pagpapasalamat, nasa totoong Baptist na. Thank you, Pastor Nilo. Kung hindi niya ako tinawagan noon, baka mamaya, Jehovah's Witnesses na ako ngayon. Okay. Salamat na lang, may pastor. Kaya pag tinawagan kayo ng pastor, wag niyong, sagutin ko ba ito? Sagutin niyo, baka blessing yun. At sigurado blessing yun. Okay? Tingnan ko paano na-bless yung buhay ko. Nasa totoong simbahan ako. Ha? Hindi po mapapalitan ng pera yan. Okay? Kaya pag tumawag ang pastor, wag niyo sabihin, ay, pera ito. Hindi ganun. No? Okay? Blessing yun from above. Okay? Laging ganun. Okay? So, sa madaling salita, umuwi kami after prayer meeting. From a Baptist church, no? Pagsakay ko ng jeep dyan sa Tandang Sora, papunta ng UP. Gabi na po yun, mga 9:30 or 10, natatapos ang prayer meeting. Para ako ng jeep. Para, mama, meron pang di ba? Pagsakay ko, merong lasing sa unahan. Okay? Sa pangatlo ako, eto yung lasing, sa pangalawa ko, alam niyo ba yung jeep, di ba? Sino dito nakaranas ng jeep? Baka mayayaman lahat ng member mo, pastor eh. Bakit di pa natatayo yung simbahan? Okay. Okay. Jeep. Okay. Sumunod, may katabi ako. Tapos, andito ako. Alam mo yung lokong mama na yun? Okay? Baka kayo may kalokohan din ganyan ha. Lahat ng sumasakay, pinapatid niya. Okay? Hindi ako nakatiis. Pakialamero akong likas eh. Okay? Sabi ko sa kanya, hindi tama yung ginagawa niya na mamatid kayo. Okay? Yung katabi ko, nag-init sa akin, tingin sa akin ganun. May baril. Dito, lasing yun ha. Yung tingin sa akin, talagang kulang na lang. Kung yung baril, yung mata niya, lalabas ang baril, patay na ako eh. Yung bala, may baril talaga, totoo po. Nakabahan na ako. Bakit ba ako nakialam-ilam pa dito? Alam nyo, lalo pang pinalala, yung katabi ko, para! Sabi ganun. Di dalawa na lang kami, magkatabi na talaga. No? Dadasal na lang po ako, Panginoon. Diyos.
Oras ko na ba? Hindi ko pa alam yung purpose doon. Siguro kung alam ko na noon, Panginoon, hindi ako matatakot eh. Kung hindi ka patapos sa buhay ko, hindi ako mamamatay ngayon. Ngayon alam ko na yun eh. Hindi na ako takot mamatay kasi kahit nagkakasakit ako, alam ko na kasi pag hindi pa tapos sa iyo, Panginoon, kahit cancer pa yan, hindi ka mamamatay. Kung tapos ka na, wala na. Talagang babay ka na sa mundong ito. No? Pag tapos na sa iyo ang Panginoon. Kaya, mas maganda po yung naglilingkod sa Panginoon. Kasi pag naglilingkod ka sa Panginoon, alam mong nangyayari ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Magkasakit ka man, magkaproblema ka man, hindi ka matatakot kasi alam mo na pag ginagampanan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, di pa tapos sa iyo ang Diyos. So, doon na tayo ngayon sa jeep. Pampahaba lang ng sermon to. No? Kasi sabi ni Pastor Nilo, di daw kayo sanay hanggang alas 6. Sasanayin natin ngayon. Okay. Alright. Ngayon, sabing ganun, ako, kaba-kaba na ako. Pray na ako. Sabi ganun. Pagdilat ng mata ko, may tumawag sa akin, Brother Jet, nasa kabila. Saan ka galing? Nandun sa kabilang hilera, di ko pala napapansin. No? May buntis doon na babae. Hindi ko natatandaan yun kung sino yun. Ano po? Tinawag lang akong Brother Jack, nakilala ako, natandaan ako. Dahil tinawag akong Brother Jack, sister, kamusta ka? Ganun, di ba? Nawala yung kaba ko. Nalipat doon. Tanong niya sa akin, saan ka galing? Sabi ko, sa prayer meeting. Saan? Sa Baptist Church. Eto palang taong ito, isa yun sa mga napuntahan namin noon na nabigyan namin ng trucks na nakilala ko. Okay. Edi, kamustahan kami. Nakikinig lang yung mamang pasaway. Lasing, no? Na mamamatay tao, no? Kinukumang kaagad, no? Hindi pa nga ako binabaril, mamamatay tao na, no? Nako, nagka-problema na naman ako. Sabi nung kausap ko, para! Bumaba na naman. Talagang mamamatay na ata talaga ako. Maya-maya, nakatutok na talaga sa akin yung kamay ganun eh. Sabi ganun, Baptist ka? Sabi ganun. Baptist din nanay ko eh, sabi niya. Imbis na iputok yung baril, kinalampag yung jeep, para mama! Sabi niya ganun. 3 na silang pumara. Kasama na yung papatay sa akin. Kinalampag niya lang yung jeep. Sabi niya, pasalamat ka nung pababa siya. Pakailamero ka, pasalamat ka, Baptist ka, kasi Baptist din yung nanay ko. Kaya ang kaligtasan sa Baptist lang. Wrong doctrine po yan, ha? Ang kaligtasan sa Panginoon. Blessing lang na maging Baptist ka kasi totoong church yun. No? Pero nung time na yun, di wala pa ako sa totoong church. So ngayon, eto na. Pagkatapos na ang confession that thou art the Christ, the Son of the living God, ang pinasok ng Panginoon, church, sabi niya, thou art Peter, upon this church, upon this rock, I will build my church. But of course, you know that the rock is none other than the Lord Jesus Christ. Ang pundasyon ng simbahan ay hindi si Pedro. Sapagkat si Pedro, ang kanyang pangalan ay Cephas o kaya naman small stone. Okay? But, wait a minute. Okay? Pag sinabi ng Panginoon, I will build my church, first and foremost, ay ibig sabihin po niyan, patatadagin, palalakasin. Kasi nga, sabi ko kanina, it was already existing. The first members, the core of the church ay yung apostles niya, the 12 na tinawag niya. Sila po ay church niya, nagbabaptize na sila, sila po ay may Lord's Supper na, may gospel of repentance na sila, na nagpipreach sila. Tapos sila po ay umaawit na ng hymns, kaya sila po ay, they were already functioning as a church. Pero sabi ng Panginoon, palalakasin niya ang kanyang simbahan. Yun ang ibig sabihin ng I will build. Hindi ibig sabihin sisimulan, kundi palalakasin. Alam niyo po yung illustration na madalas na ginagamit ng mga pastor diyan tungkol sa doktrina na yan ay ang isang bagong sumpa na presidente, pag siya po ay nailuklok at naipanumpa, ang lagi niyang sinasabi ay, ako po ay magtatatag ng malakas na republika. Yon.
So, ibig sabihin, existing na yung Republic of the Philippines, but He will just strengthen it. So, it's the same principle here. No po? Existing na yung church, but the Lord will strengthen it. But, kailangan ang pundasyon ng simbahan ay si Kristo. No? Kasi hindi po pwedeng lumakas ang simbahan kung hindi matibay ang pundasyon. And Jesus Christ as the rock of ages, He is the bedrock foundation. Oh, si Pedro, ano sila? Mga apostol sila. Sila po ay mga pundasyon din naman na ipinatong. No? Hindi tayo naniniwala si Pedro ang founder ng church. Pero, pundasyon din po yan. Inilagay yung mga apostles yan eh. And God gave to the church some first apostles. O, di ba? Kaya po, si Pedro din naman ang nagsabi sa 1 Peter, anong sabi niya sa 1 Peter? Na ang mga miyembro ng iglesia na katulad niya ay kailangan para lalong tumatag ang iglesia. Tama? Yun naman ang pamamaraan ng Panginoon eh. Ano po? Okay. So, sabi niya sa 1 Peter 2:5, Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Christ Jesus. So tayo po, ang mga inilalagay sa iglesia, di ba na yung word na built up? Okay? Kaya tandaan niyo po, kaya po kayo inilagay sa church nito. Kahit po kayo ang youngest member o pinakamatandang member. The purpose of Christ is to strengthen the church sa pamamagitan ng mga gifts and abilities na ibinigay sa inyo ng Panginoon. So never, ever deprive the church of your gifts and abilities kahit na kayo po ay bata o matanda o bagong save o matagal na. Naiintindihan niyo po? Kasi kayo po ay kailangan sa simbahan, inilagay kayo ng Panginoon sa dami ng tao sa mundong ito na nangaligtas, pero kayo po ay bukod sa kayo ay elect by the grace of God, out of the kingdom of God, selected a few to form the church. At kayo po ang binigyan ng privilege na yan. Ano po? Na kayo ay nasa church ng ating Panginoon sa Kristo. Besides being a member of the kingdom and the family of God, you are also especially given a privilege to be a member of the Lord's true church. Kaya huwag niyo pong ipagkait yung pwede niyong ibigay sa iglesia. Lalo na po sa kalalagayan niyo ngayon. Ako po ay pagpasok ko dito, mangilid-ngilid ang luha ko. Kasi I have the same vision. But when I sat down here in this corner, I immediately asked the Lord, ganito din kaya mangyari sa akin pag nasa Pilipinas. Na pareho po kami iyakin yan ni Pastor, kaya kami talaga tatawa. Yung nangyayari kaya kay Pastor Nilo, magawa ko rin, mangyayari din. Yung vision ko kaya, na magkaroon din ng iglesia dito, ay kasama ko kaya ang iglesia sa Jeddah? No? Yun din naman ang tanong dito eh. Do you embrace the vision of your pastor when he's trying, by the grace of God, to build a strong church here? It is not only his. Dahil tayo, kami mga pastor ang tinawag, kasali po kayo doon, hindi po kayo excuse. Kaya kung naghihirap ang pastor, dapat naghihirap din po tayo, magawa lang ang kalooban ng Panginoon. Hindi po dapat sa isa lang. Sobra-sobra na po ang aming paghihirap, pero willing pa rin po kami. Ang tanong, how much willing are you to embrace that obvious will of God na magkaroon ng church? Hindi lahat ng will ng Panginoon inire-reveal niya, pero isa sa mga dakilang will niya na nireveal niya ay magkaroon ng church. Kaya dapat reveal na sa inyo yung kalooban ng Diyos, kaya kayo ginawang church. So that you will have part in the building of the Lord's church in Imus. Ano po? Okay? Ngayon,
Ang problema, sabi diyan ng Panginoon, the gates of hell will not prevail against it. Alam mo yung kaaway na yan, nasa labas yung gates na yan. Tama, hindi. Si Satan, lahat gagawin niya to prevent the church from moving forward. Lahat. No? Pero sabi ng Panginoon, the gates of hell will not prevail. The church will continue to go through those gates. Pero iwasan natin, yung tayo pa, ano ba yung mga gates na yun? Yung hadlang sa iglesia. Ang ingatan natin, yung tayo mismo ang maging gate. Ang hadlang para hindi makapag-move forward ang church. Mas mahirap po yun. No? Kasi kahit po yung mga iglesia dito sa loob ng New Testament, ang laging pangangaral ni Apostol Pablo, yung pinakamahirap i-deal, yung mga problema sa loob. Yung mga false doctrine sa loob, yung mga schism sa loob. Mas mahirap pong gate yun. Hindi lang po gate yun, pader po yun. Pinapakita sa akin ni Pastor Nilo yung mga pader dyan. Yung matitibay, yung 140 daw. Okay, yan pagpapatibay yan. No? Pero tayo po maging maingat. Na imbis na ang iglesia ay sumulong, tayo pa ang maging dahilan para ito ay manghina. Naintindihan niyo po? Amen. Hindi po dapat nangyayari yun. Ang purpose ng church ay maging isa po kayo sa doktrina at sa lahat ng programa ng iglesia. Huwag niyong iiwanan ng pastor niyo. No? Minsan, pastors like me had to make a tough decision. And sometimes it doesn't blend well with the majority. Pero kailangan no? So, hindi po tayo susulong pag ganun. Hindi po kami nag-uusap ni Pastor Nilo, I don't know your problems here, Baka akala nyo, bayad to. Hindi po, Oh. Okay? Wala din po akong inaasahang love gift. No? Kung magbibigay po kayo, idagdag nyo na lang sa building nyo. Okay? Alright. Church. Okay? Ano po ba ang church? Di ba ito po ay bride? Okay? Not literally bride, pero isa yan sa mga ginagamit ng Panginoon. Pag bride, na i-preach ko na ito sa anniversary nyo, merong commitment. Dadagdagan ko lang ng konti. Kayo po ba talaga ay miyembro dito na committed? Ibig sabihin, alam nyo yung prinsipyo ng kasal. Till death do us part. Tama, hindi? Tama? Okay? Hindi pwedeng paghiwalayin. Tama? Ng tao. Maghihiwalay lang sa kamatayan. Tama, hindi? Yan ang kasal, di ba? Okay. Sa iglesia, ganun din tayo. Pag nagpabaptize ka, commitment yan. Tali ka dyan. Kaya kung ikaw ay nabaptize dito, member ka, dapat iniisip mo, asawa ka. Or kasal ka. Hindi live-in. Kasi pag live-in na member, konting problema, iiwanan ng church. Ganun naman ang prinsipyo ng live-in Pag nagsawa na sa kanyang partner, hanap ng mas maganda. Konting problema, iiwanan, nahanap. Ganun ba ang membership? Di ba commitment, hindi live-in? Tama, na konting problema sa simbahan, lipat ka sa iba. Pag may problema na naman doon, lipat ka. Maraming pastor na hindi. Ang tawag po dati dyan ay mga church hoppers. Ang tawag ko po dyan sa mga ganyang mga Kristiyano, live-in, ayaw magpakasal. Kasi sa konting problema, iiwan niya yung commitment niya. Okay? Kahit baptized pa yan. Ang mentality, ang attitude, live-in. Walang commitment. No? Daming mga Kristiyano ngayon, i-withdraw ang commitment sa mga maliliit na bagay na problema sa church. Live-in attitude. Di ba? Okay? May alam pa ako, hindi na daw siya magta-tights dahil sa problema sa church. Live-in attitude. Di ba? Hindi po ganyan. Wala namang problema, wala namang church na walang problema Tama, hindi? Amen? Kasi kayo po yung problema Tayo po ang problema Tama, hindi?
Alam niyo po, ito yung preach ko din naman nung nakaraang Friday sa Jeddah. Huwag niyo po tignan, ang kagandahan ng simbahan, hindi siya pumapangit dahil sa mga miyembro. Kala kasi natin pangit ang simbahan dahil sa atin eh. No? Nako. Kahit anong pangit po natin, minsan ang ugali natin di maganda o yung problema natin, nadadala pa rin natin yung old nature natin, minsan mas umaalagwa. Maganda pa rin ang church kasi ang church naman talaga ang tinitingnan dapat Panginoon eh. Amen. Siya naman talaga ang maganda eh. Siya naman ang beautiful eh. The only time Jesus Christ was without beauty according to Isaiah ay nung siya po ay during his trial. Kaya ang ganda ng simbahan, hindi po nakasalalay sa atin. Laging maganda ang simbahan dahil sa Panginoon. Ano po yung nakasalalay sa atin? Dapat committed tayo. Dapat hindi tayo yung hadlang. Kasi kaya tayo nandito to build up the church. Lively stones. Hindi na po tayo mga apostles, pero we are stones added to the church so that we, the Lord's church, become strong. Number 3, the cross. Etong Panginoon Jesucristo, malapit nang mamatay, ang lumalabas pa sa bibig at puso niya ay yung commitment niya pa rin to build the church. Ano po? How can someone who is near his death speak of building the church? No? Samantalang mamamatay na lang siya, church pa, tandaan niyo po bago namatay ang Panginoon, He founded the church already. Okay? May church na. Amen? Wala? Okay. Pero ito ang Panginoon, no, nagsasalita. Sabi niya gano'n, no? He showed His disciple. Dati, sinasabi niya lang ngayon, pinakita niya na. Another revelation. No, kung paano siya mamamatay. How He's going to suffer. So the cross speaks of, kaya po dinugtong to sa simbahan, sa pag-uusap na ito, because if you are a member of the church, at ang sumunod dito ay cross, the Lord Jesus Christ is trying to show us if the church is strong enough to bear the ordeal of the cross. Sa panahon natin, hindi na cross ang naghihintay sa atin as suffering. Pero sabi ng Panginoon, bear your own cross. As a disciple of the Lord Jesus Christ, bear your own cross. To be a church member calls for suffering and sacrifices. Ano po? Hindi po ito great pastime. Hindi po ito lugar ng entertainment. Kasi napakalawak, napakadakila, napakabanal na utos ang tinanggap natin sa Panginoon. Ano po? To sustain worship and to make missions, to go into all the world. Hindi po laro-laro yan. Hindi po yan pinagkatiwala sa mga malalaking corporations sa labas. Sa mga mayayaman na tao who can build empires, kings and priests. Pinagkatiwala po ito sa mga maliliit na tao na katulad natin na nilagay ng Panginoon sa iglesia upang tayo, kahit nasa anumang kalalagayan natin sa lipunan na ito, rejected of men like the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon, He calls upon us, members of the church, to live a life of sacrifice and suffering. Ano po? Kailangan natin kayanin yan. Kaya ang buhay po natin, dapat buhay pagsasakripisyo. Ano po? Minsan yung mga bagay na hirap nating gawin beyond what God requires from us. Let's say, tithes and offering, that is 10%. But because God has made it known to us that we need to sacrifice just to sustain the church, the worship, and the mission, to build a place of worship, we go beyond our means. No? Sacrifice. No? Kailangan magsakripisyo sa pagpunta dito, sa oras mo, sa talento mo, sa pera mo.
Ito na lamang ang klase ng sakripisyo na pwede nating gawin sa Panginoon. Okay? Kaya, as a disciple of the Lord Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, huwag niyong mahalin ang buhay niyo. Those who lose his life for my sake shall save it. Ano po? But those who will not shall lose it. Ano po? Kaya tayo po, no? Bilang iglesia, dapat willing po tayo mag-sacrifice for the cause of Christ. Amen. Yan po talaga ang purpose ng church. No? Hindi naman nagbago noon eh. Noon, ang pinagkaiba lang natin, pinapersecute yung mga early churches. Pero tayo ngayon, iba naman ang panawagan natin. Akala nyo ba mas madali ang laban ngayon? Hindi. Mas intensified po ang nangyayari sa paligid natin. If the people during the time of Jesus Christ needed to be saved, yun din ang kailangan ng mga tao ngayon. Kung sa panahon ng Panginoong Kristo, during the Roman Empire times, tinatag niya ang iglesia, ay sa panahon natin, ganun din katindi, nandito ang iglesia. Hindi nagbabago. No? Si Kristo na ating Panginoon, siya pa rin Panginoon natin ngayon. Si Kristo na naglagay sa atin sa simbahan, yun pa rin ang role natin ngayon, simbahan. Si Kristo na nagsakripisyo, yun din tayo. We partake, nakaisa tayo sa paghihirap ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga ministry sa simbahan. Tama, hindi? Oh. Can you think of any suffering or sacrifices that you can do so that you can sacrifice with Christ? Makaisa mo siya sakripisyo niya? Hindi. Yun na lang, sa simbahan. Yun na talaga. Ito na talaga yung purpose ng buhay mo. Hindi na magbabago yan kahit kailan. Kaya kung hindi mo yayakapin yan, wala kang puwang sa iglesia ng Panginoon. Naiintindihan niyo po? Hindi ka man alisin sa iglesia ng Panginoon, yung circumstances mo sa buhay mo, yung mga gusto mo, yung mga self-will mo more than the will of God, yan din naman ang magpapatibay na hindi ka talaga para sa ganitong calling ng buhay. Kung tinatawag ang pastor, tinawag din po tayo bilang miyembro ng iglesia. Kasi ang Diyos naman ang nagdagdag sa atin dito. Kaya lahat po tayo dito may purpose. Lahat po tayo dito dapat isa para sa kalwalatian ng Panginoon at bilang iglesia. Don't forget these three things. Christ, the church, and the cross, which speaks of your suffering and sacrifices that you need to make. Wala pong excuse dyan, sorry to say, ha? Walang excuse. We must take that as buhay na natin. Walang kawala. Amen? Amen. Kaya ako nasasabi yun, hindi na ako makawala eh. Gusto ko pag exit ko, masarap na buhay din naman eh. Eh kaso, sinend out uli. Di ba? Tapos, sabi ko, ang challenge ko lang sa kanila, send out nyo kami. Alam nyo ba yung responsibility nyo? Oh. Tama? Okay? Sino ba nagsisend out? Church. So, ibig sabihin, may responsibility. O ngayon, ang dami nyong mission dito eh. Sino may responsibility? Ang hirap sa inyo, anak-anak kayo, hindi nyo kaya. Di ba? Tama? Pero kaya nyo yan. Basta yakapin nyo lang, basta nare-realize nyo. Tama? Hanggat di nyo nare-realize na ito ang buhay nyo, ito ang dapat gawin nyo, ito yung talagang Christian life nyo, hindi nyo nga gagawin yan. Sana po na-bless po kayo sa hamon ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po. God bless.